Good morning sa inyo mga idol. So ngayon gagawa tayo ng pamoste sa farm. So ito ang gagamitin natin, itong PVC na kulay orange. Itong PVC na ito yung gagamitin natin pambakod sa farm. So hahatiin natin itong dos media na to sa kalahati. Tapos lalagyan natin ng braces na bakal sa ilalim. Lalagyan natin ng semento para mas matibay siya pagka kinabitan na natin ng barbed wire, kasi mas mura to at saka mas tipid kaysa bumili ka ng mga yung concrete na poste na gawa na. Mas maigi na gumawa ka ng sarili mong poste kasi mas mura pa to, low cost. So ito na yung mga naputol namin. Ito pa yung mga puputulin ko. Ito na nga guys, malapit na tayo matapos kasi yung binili natin PVC pipe is 50. So pag pinutol natin siya, equivalent siya sa 50 na poste na magagawa natin. Eh yung land area na kailangan namin na lagyan ng poste is 5,000 square meters. So kailangan namin mga 120 na poste. Ito lang siya. Yan, yung PVC na yan, puputol-putulin lang natin. Puputasan natin yung ilalim, lalagyan natin ng braces na pa-cross para pagka binaon natin, pwede natin lagyan ng semento at hindi matumba. Tapos lalagyan natin ng 3 butas, simula dito, hanggang dito, saka dito sa gitna, para pwedeng lagyan ng ng bakal na kabitan ng barbed wire. So ayun, gagamitin pa natin itong mga posting ito pambakod sa calamansi farm natin para hindi sila pasukin ng mga nuwang na mga kalabaw. So ayun guys, so naputol na natin 50 na PVC pipes. So meron na tayong 100 na PVC pipes na pwede natin gawing poste. So ngayon naman, magpuputol naman tayo ng mga bakal para gawin nating brace ng ating mga poste at saka pagkakabitan ng mga barbed wire. So ito yung mga naputol natin bakal, ikakabit na lang natin siya dun sa mga PVC pipe. So ganito yung gagawin natin guys. So puputasan lang natin tapos tutusukan natin ng mga bakal na magsiserve sa brace nila bago natin lagyan ng semento ang loob. Yan. So yung binutas natin, so ganito yung maging kakalabasan niya. Yan. Tapos lalagyan na lang natin siya ng semento. Tapos pag matigas na siya, pwede natin siyang ibaon sa farm. So ito yung magiging itsura niya pagka natapos natin lahat. So ito yung mga kabitan ng barbed wire. Yung mga yan.
Tapos ito yung ibabaon natin. So mga 1 feet yung baon yan sa lupa. Tapos lalagyan natin ng semento para mas matibay. Ganyan ang itsura niya. So, ganito yung magiging itsura niya across. Tapos, susuksukan lang natin ang bakal. Ito na. So, ganito siya. So, meron na tayong base. So, ito na yung mga natapos ko. Sisimentuhan na lang natin to. So, ayun guys. Tapos na nga yung bagyo. So, ngayon tayo magsisemento ng ating mga tubo. Yan, nasa likod ko. Nabutasan ko na sila. At lalagyan natin sila ng mga bakal para kabitan ng barbed wire at saka yung braces na sa ilalim pagka ibinauna natin sa farm. Yan, so maghahalo tayo ng semento. Tapos ito yung mga bakal na naputol natin na ilalagay natin dito sa mga butas-butas na yan. So, ito yung magiging finished product natin. Puno na ng semento. Yan. Tapos, dadalhin natin siya dun sa initan. So, ito na yung mga pinapatuyo natin. Pero marami pa tayong tatapusin. So, napakatibay nito pag natuyo at mura lang. So ito na yung finished product natin for today's video. So bukas na ulit kasi madilim na ang langit, baka umulan. So for today, ito lang muna yung natapos namin. Nakapag-produce kami ng 24 na poste kasi medyo dumidilim na ulit. And for your information pala, 14,000 lang yung nagastos namin dito kasama na yung mga PVC pipes, yung buhangin tsaka graba, tsaka yung mga semento para sa 100 na poste. Tapos itong mga bakal na to, hindi na namin to binili. Ito yung mga natirang mga bakal kasi nagpapagawa kami ng bahay. So ito na lang yung ginamit namin kaysa bumili pa kami. So low cost lang to mga idol. So kayang-kaya itong gawin. At saka ayun, isasama namin kayo sa susunod sa paglalagay namin ng poste sa farm. So hanggang dito na lang muna. Pwedeng nyo itong gayahin at hanggang sa muli. Ciao! Salamat! God bless!